Drake's POV. Nagulat ako sa pagyakap ni Enzo sa akin. Kung mahigpit ang yakap niya kay Senyorita kanina, ay para mas mahigpit pa sa akin. Kung hindi lang siya lalaki na manamit, ay mapagkakamalan ko siyang bakla. Lalaking-lalaki naman ang pagkilos niya, pati ang pag-akbay niya kay Senyorita. Kahit pala wala ko ay may Enzo naman siya. Marami ako nakilala na kaibigan at mga bagong kaklase. Medyo nahihiya lang ako sa damit ko. Hindi ko naman alam na ganito sila ka-formal. Ang damit kong printed na Spider-Man ang pinakamagandang damit ko na. Sana nag-t-shirt na lang din ako ng puti para hindi masyadong agaw pansin. Nahihiya ako nang nagpakilala na ako at tinanong pa ako sang school ako galing. Maraming hindi nakakaalam sa paaralan na pinanggalingan ko dahil malayo at libdib na lugar. Kahit na paano, ay ramdam kong hindi ako kinahihiya ni Senyorita dahil halos ayaw niyang bitawan ng aking kamay. Natapos ang aming kalahating araw at sa kantina kami kumain kasamang mga kaibigan ni Senyorita. Agatha, bakit Senyorita ang tawag ni Drake sa'yo? Tanong ni Charmel. Sa bahay kasi nila ako nakatira at amo siya ng nanay ko. Sabat ko. Sabay na sambit ng kanyang mga kaibigan maliban kay Enzo na asikasong-asikaso kay Senyorita. Halos subuan na niya to at hinahayaan na lang siya ni Senyorita. Magkakaibigan na pala sila simula noong nag-aaral sila, kaya close na silang dalawa. So, he is like your alalay? Tanong ni Charmel. No, he is my brother not alalay. Sagot ni Agatha na ikinasaya ng puso ko. Masungit at maldita man siya, pero hindi siya mapangmata. Pagkatapos naming kumain, ay binuhat ko ng maliit na bag ni Senyorita. Nagbanyo lang siya saglit at hindi siya nagpasama sa akin dahil bawal naman akong pumasok sa pambabae na banyo. Drake, kailan ka pa sa hasyenda ng mga Rojas? Tanong ng isa nilang kaibigan. 1 linggo pa lang. Maiksing sagot ko na hihiya dahil ang dami nilang tanong sa akin. You can tell to your mom na pwede siya magtrabaho sa bahay. May sarili kayong bahay sa tabi ng bahay namin at magaan lang ang trabaho. I will tell to my father na taasan ng sweldo ng nanay mo. Mahinang sambit ni Charmel. Hindi ako umimik dahil hindi ko alam kung paano ko siya hihindian. Magaan ang trabaho ng nanay ko sa hasyenda. May marami nga siyang pahinga kaysa trabaho dahil ako ang naging kasakasama ni Senyorita. Tumutulong lang siya sa ipinagluto ang mag-ama. Pwede bang pakibuhat din mamaya ng aking bag? Mahinang bulong nito. Napahinga na lang ako na malalim. Ang gaan naman ng bag niya, pero bakit sa akin ipabubuhat? Pagdating ni Senyorita ay nagsitayuan na kami at bitbit ko ang bag ni Charmel. Si Charmel naman at ang dalawa nilang kaibigan ay nag-CR din. Hihintay na lang namin kayo sa tambayan. Sabi ni Enzo, kaya nauna na kaming lumabas sa kantin. Nabusog ka ba? Tanong ni Senyorita at napatango ako. Sa daming binili niyang pagkain sa aming dalawa, ay busog na busog talaga ako. Ayoko may masayang kaya inubos ko lahat. Ano yan? Tanong ni Agatha at natigilan kaming dalawa sa paglalakad. Pinabuhati Charmel? Sagot ko dahil nakatingin siya sa bag ni Charmel na bitbit ko. Itapon mo! Galit na sambit ni Agatha. Senyorita, bakit ko naman itatapon? Okay lang naman, mag-aalang naman po siya. Itapon mo o sasabay ka sa akin na maliko. Galit na sambit niya at wala siyang pakaalam kung marinig ni Enzo na nakangiti. Mabilis ko naman na tinapon at nagulat ang dalawa pa nilang kaibigan. Oh my God! Bakit mo itinapon ang bag ni Charmel? Tanong ng isang kaibigan nila na mas naunang natapos sa nagbanyo. Ako nagpatapon. Wala siyang karapatan na ipabuhat ng kanyang bag kay Drake. Masungit na sagot ni Senyorita at agad na tinawagan ng kaibigan nilang si Charmel. Ilang saglit lang ay paparating na si Charmel at sa aksyon nito ay alam kong galit siya dahil dinampot niya ang kanyang bag na natapon pa lang ang laman nito. Agatha, what is the meaning of this? Bakit may pinatapon yung bag ko? Galit na sambit niya na namumula pa ang mukha sa galit. Wala ka bang mga kamay?
Bakit hindi mo buhatin ng bag mo? Drake is not your slave. Galit din na sagot ni Senyorita. So, he is your slave? No, he's not. He is a friend and a brother to me. Baka siya nagbubuhat ng bag mo? Sabat ng isang kaibigan nila na tumawag kay Charmel. Ako nagsabi kay Senyorita na buhatin ng bag niya. Mabilis sa sabat ko. Sa ginawa mo, pinuputol mo ng pagkakaibigan natin. Girls, sinong gusto mong sumama sa akin? Sabi ni Charmel at tatlo ang tumabi sa kanya. Si Enzo at si Dahlia naman ang tumabi kay Senyorita. Umalis na sila sa tambayan nila at agad na ibinigay ko ang inhaler ni Senyorita dahil parang nahihirapan nung huminga. Are you okay, babe? Tanong ni Enzo na hinaplos ang likuran ni Senyorita. Ikaw talaga? Sana hindi mo na pinatulan pa. Alam mo naman na malaking inggit nun sa'yo. Sabat ni Dahlia na pinapaypayan si Senyorita. Drake, kapag nasa school tayo, please don't call me Senyorita. Sabi ni Agatha, kaya mabilis akong tumango. Agatha's POV. Sa sobrang gigil ko ay nahirapan akong huminga. Mabuti at dala ni Drake ang inhaler ko. Nagpadala ako ng mensahe kay Daddy na inatake ako ng aking asthma at gusto ko nang umuwi. Okay baby, ako nang susundo sa'yo. Mainit ba sa school nyo? Or pinagpapawisan ka? Si Charmel, Daddy, nag-away kami. Hindi ba sinabi ko na iwasan mo yung anak ng Arevalo na yon? Masama ang mga magulang at tinuno nila. Opo, Daddy. Hindi na nag-reply pa si Daddy at inilagay ko na sa bulsa ko ang aking telepono. Kalaban ni Lolo ang lolo noon ni Charmel sa pagkagobernador. Nanalo ang lolo ko at ilang taon lang ay tinambangan siya at pinagbabaril. Ang hinala ni Daddy ay ang mga Arevalo ang may gawa. Pero wala dong ebidensya kaya hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng hustisyang pagkamatay ni Lolo. Drake, susunduin ako ni Daddy. Maiwan ka at sa hapon ipapasundo kita. Mahinang sambit ko na hirap pa rin magsalita. Uwi na rin kaya ako? Wag na. Tingnan ko na lang ang notes mo pag uwi mo sa hasyenda. Wag mong kakausapin si Charmel, magagalit ako sa'yo. Sige, sagot ni Drake at nagpahatid na ako sa gate sa kanila. Nasa labas na ng sakyan si Daddy at nagbigay galang ang aking mga kaibigan. Nang pumasok na ako sa sakyan, ay nakita ko pang masinsinang kinausap ni Daddy si Drake at ilang saglit lang ay nasa tabi ko na siya dahil ang isang bodyguard niya ang nagmamaneho. Agad ako niyakap ni Daddy at hinalikan ng aking ulo. Galit ako sa mga Arevalo anak. Malakas ang kutob ko na may kinalaman din sila sa pagkamatay ng mami mo. What? Anong ibig mo sabihin, Daddy? Dating maniligo ng mami mo ang daddy ni Charmel, pero niligawan ako ng mami mo, kaya nahulog ang loob ko sa kanya. Tumulis ang nguso ko sa sinabi. Daddy naman, si mami ang nanligaw sa'yo? Oo anak, marami nanligaw sa akin, pero ang mami mong pinakamakulit kaya sinagot ko na. Sino pa nanligaw sa inyo? May mga asawa na't anak na sila anak, kaya you don't need to know it. Sino mga single na ngayon? I won't tell you anak, baka mag-ibang pakikitungo mo sa kanya. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi ni Daddy. Ibig sabihin kilala ko nagkagusto kay Daddy at single na ngayon? Give me a clue, Dad. No, please. No. Daddy, hindi na ako makahinga. Sambit ko at hindi ko akalain nakikilitiin niya ako, kaya natawa na lang ako ng natawa. Nasa bahay ba? Tanong ko ulit at niyakap lang ako ng aking ama. Daddy, kung hindi ka niligawan ni Mommy, may liligawan ka ba sana noon? Napatingin siya sa akin at tumango. Sino? May anak na siya at masaya na kami sa aming mga buhay. Sino nga, Dad? Huminga na malalim si Daddy. Promise mo hindi mo sasabihin sa kanya at hindi ka magagalit sa kanya. Dahil wala naman ata siyang gusto sa akin? Oo naman, Dad. Mas gusto ko nga na hindi ka na mag-asawa ulit. Ang yaya mo.
Mahinang sambit ni Daddy at nanlaki ang aking mga mata. Oh my God! Akala kong gusto mo ay ang sekretarya mo, Daddy. Ang bata naman nun, parang anak ko na. At isa pang Kuya Arthur mo naliligaw doon. Sagot ni Dad at lumingon sa amin ni Kuya Arthur na bodyguard ni Daddy na nagmamaneho. Ang akala ko ba, Dad? Tsaka lang dumating si Yaya noong 2 years old ako. Dati na siya sa hasyenda, kababata ako. Pero noong nagdalaga, umalis sa hasyenda at sa Maynila nagtrabaho. Tas noong bumalik ay may anak na rin siya at iniwan niya sa kanyang ina na yaya ko din noon. Kaya malapit sa akin ang lola ni Drake. Wala na ba kayo nararamdaman para kay Yaya? Anak, wala yung gusto sa akin. Pero may gusto kayo. Namula ang tenga ni Daddy at ewan ko ba kung bakit natawa ko? Kung si Yaya ang gusto ni Daddy, okay lang sa akin dahil parang nanay ko na si Yaya at maging kapatid ko na talaga si Drake. Ate niya ako dahil mas matanda ko sa kanya ng 1 buwan. Dad, kahit ayoko mag-asawa kayo ulit, pero kung si Yaya, boto ako. Sabi ko at ngumiti siya. Ayaw niya ata na masyadong gwapo, anak. Ewan ko sa inyo, Daddy. Hindi mo pa nga nililigawan. Kaya pala lagi mong inaakbayan si Yaya. Panunokso ko at lumapad ang pagkakangiti ni Daddy. Pagdating namin sa bahay, agad na sumalubong si Yaya. Tinitigan ko siya at ngayon ko lang napansin na maganda nga siya kahit magulo ang buhok at simple lang ang damit. Kamustang pakiramdam mo, senyorita? Agad na tanong niya at kinuha ang aking bag. Okay lang naman po, Yaya. Nakangiting sagot ko na sa akin lang siya nakatingin. Mukhang tama nga si Daddy. Walang gusto si Yaya sa kanya. Gob, kumain na ba kayo? Formal na tanong ni Yaya at napatingin ako kay Daddy na mukhang nabigla siyang nang tinanong ni Yaya. Natawa tuloy ako sa itsura ni Daddy. Sagot niya na mas kinatawa ko na malakas. Senyorita, anong nakakatawa? Wala, Yaya. Sagot ko na tumawa ulit. Si Daddy naman ay umalis na. Sinamahan ako ni Yaya sa aking kwarto. Senyorita, gusto mo ba mag-shower para maginhawaan ng pakiramdam nyo? Sige po, Yaya. Sagot ko at sinamahan niya ako sa aking banyo. Pinili ko na magbabad sa tub at hindi siya umalis sa tabi ko dahil baka atakihin ako ng aking asma. Yaya, bukod sa Daddy ni Drake, may nagustuhan na ba kayo na iba? Nagulat din ata si Yaya sa aking tanong. Naku, senyorita, matanda na ako para dyan. Bata pa naman kayo, Yaya. Wala pa kayong 40. Hindi ko na iniisip yan. Tama na si Drake at ikaw ang alaga ko. Paano kung may magkakagusto sa inyo? Imposible naman, senyorita. Makunat na ako nun. Noon sana bata-bata pa ako. Paano nga kung may maniligaw sa inyo? Hindi ko sasagutin. Ang tanda ko na't wala akong balak mag-asawa. Sakit sa ulo lang mga lalaki. Paano kung gwapo, balo, mayaman, at mabait ang maniligaw sa inyo? Wala naman akong kilala na mayaman at mabait, kundi ang daddy mo lang. Sagot ni Yaya at napangiti ako. Gwapo ba sa paningin niyo ang daddy ko, Yaya? Oo naman, senyorita, kaya ang ganda-ganda mo. Sagot niya na mas ikinangiti ko. Yaya, paano kung niligawan ka ni Daddy? Ay nako, senyorita, kung ano-ano pinagsasabi mo. Tingnan mo, tumayo ang mga balahibo ko sa mga kabalaghan na pinagsasabi mo. Tumawa ko ng tumawa dahil bagay nga sila ni Daddy. Bahala si Daddy para matuto naman siya manligaw kay Yaya. Ang yabang niya kaya kanina na siyang niligawan ng mga babae at isa ang mami ko. Drake's POV. Pagkaalis ng sakyan ni Nagob, ay inakbayan ako ni Enzo. Paborito mo ba si Spider-Man? Marami akong collection yan sa bahay. Sabi niya at napatingin ako kay Daya na nakasimangot. Hindi. Naisuot ko lang. Sagot ko na may kasamang pagkailang. Lahat ng mga kabarkada ko sa amin ay puro lalaki, pero hindi nila ako inaakbayan.
Hoy, sali naman niyo ako. Sambit ni Daya na humawak sa braso ni Enzo pero agad niya tong inalis. Kamay mo Daya na mamawis? Sabi ni Enzo kaya pinunasan agad ni Daya ang kanyang mga kamay. Ayan o, dry na. Sabi nito pero hindi pa rin siya pinahawak sa kanyang braso. Hinayaan ko na lang sila at nang pumasok na kami sa school ay nakatingin sa akin si Charmel. Drake, dito ka sa tabi ko. Sabi niya pero hindi ko siya pinansin dahil baka makarating kay senyorita na kinausap ko siya at sasabay ako maligo sa kanya. Suplado? Dinig ko na sabi niya. Natawa naman si Enzo na katabi ko. Dumating ang aming guro at nagsulat na lang ako na nagsulat. Nakikinig din ako dahil baka magtanong si senyorita pag uwi ko kung anong pinag-aralan namin. Mabilis ang lumipas ang oras ay pauwi na kami, kaya sinamahan na muna ako ng dalawa sa hintayan ng sasakyan. Ilang saglit lang ay nakita ko ng sasakyan ni Gob. Kaya naiwan na muna ng dalawa na nagbabangayan dahil ayaw pa hawak na Enzo. Pakaramdam ko talaga ay kay senyorita siya may gusto dahil narinig ko na kay senyorita lang siya umaakbay, humahawak sa kamay. Sa bagay, si senyorita naman ang pinakamaganda sa school. Halata sa mga kaklase ko at sa ibang section na maraming humahanga kay Agatha. Swerte ko na pala dahil pinagtutuunan niya ako ng pansin dahil may mga bumabati sa kanya na hindi man lang niya nililingon. Dumating kami sa bahay at dumiretso na ako sa kwarto ni Agatha. Pagpasok ko ay nasa loob si inay at nanonood sila ng palabas sa telebisyon. Mabutit dumating ka na anak, hindi ko maiwan ang senyorita mag-isa. Kamusta ang unang araw mo? Tanong ni inay habang nakayakap si Agatha sa kanya. Okay lang naman po inay. Sagot ko na agad inilabas ang aking notebook at ibinigay kay Agatha. Drake, ang pangit naman ng sulat kamay mo. Paano ko mababasa to? Reklamo ni Agatha. Ay, nahihiya tuloy ako. Naku anak, pati ako hindi ko mabasa. Sapat din ni inay na tiningnan ng aking sulat kamay. Babasahin ko na lang senyorita, maliligo lang ako. Paalam ko dahil amoy pawis ako. Nakakahiya naman dahil ang bango ng kwarto niya. Sige anak, bilisan mo at tutulong na ako magluto sa hapunan. Binilisan ko nga maligo, nagsuot ako ng sando at short. Pagkatapos lumapit na ako kay senyorita. Tumabi ako sa kanya at laking gulat ko nang yumakap si Agatha sa akin. Ginamit mong sabon ko no? Tanong niya na inamoy pa talaga ang aking leeg kaya nakiliti ako. Oo senyorita, bawal ko bang gamitin? Tanong ko na may kasamang nerbiyos at hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. No, okay lang. Yan, basahin mo na. Ang pangat talaga ng sulat mo. Pasensya na senyorita, nagmamadali kasi ako kanina. Saka take down po yan. Medyo nahirapan pa ako sa spelling kaya basahin ko at ikaw nang bahala. Binasa ko nga ito at siya patuloy ang nagturo sa akin. Matalino naman ako sa alam ko, pero medyo mahina talaga ako sa English. Kung sa math matalino talaga ako. Halos 1 oras ko nang binasang example ng tinuro sa amin. Nagsulat na rin si senyorita. Ang linis at ang ganda ng sulat niya. Kung ikukumpara talagang sulat ko, ay ang layo sa kanya. Ilang saglit lang, ay tinawag na kaming kumain at nadatan namin si Gob na naghihintay sa amin. Kausap niya si inay at paglapit namin, ay pinag-uusapan nilang nangyari kay senyorita. Ang swerte talaga niya dahil halos kami ay nag-aalala sa kanya. Rosanda, please join us. Sabi ni Gob. Wag na Gob, si Drake na lang ang kasalo nyo. Nahihiyang sagot ni inay. Yaya, halika na, kundi magtatampo ako sa inyo. Sabat ni senyorita, kaya mabilis naman na umupo sa tabi ko si inay. Hindi ko alam kung on diet si inay dahil ang konti na kinain niya habang ako ay gutom na gutom. Rosenda, bakit ang konti na kinain mo? Tanong ni Gob. Busog pa kasi ako, Gob. Nagmerienda kami ni senyorita kanina.
at ako nakakain ng mas marami dahil tinulugan niya ako. Habang nag-uusap si Gob, ay tumunog ang telepono ni Senyorita. Daddy, si Enzo, can I answer? Okay baby, but next time, off your phone kapag kumakain tayo. Okay dad. Sagot naman ni Senyorita at kinausap na si Enzo. Sleep over now? May pasok tayo bukas. Bakit hindi na lang weekends? Okay then, anong oras ka darating? What, on your way ka na? Ano nangyari? Tanong ni Gob kay Agatha at sinabi niya na makikitulog sa asyenda ni Enzo. Natigilan tuloy ako. Hinihintay ko na sabihin na sa ibang kwarto matulog si Enzo at nagulat ako dahil sa kwarto daw ni Senyorita. Gob, hindi po pwede na sa kwarto ni Senyorita matulog sa Enzo. Lalaki po yun at may gusto kay Senyorita. Hindi ko mapigilan na sambit ko at napanganga si Senyorita. Napayuko tuloy ako dahil basta na lang akong sumasabat. Nagkatinginan ang mag-ama at sabay pang tumawa. Anak, hindi mo pa ba sinabi kay Drake? Tanong ni Gob sa anak at umiling ito. You know naman dad that I can keep a secret. Sagot ni Senyorita at tumayo si Gob. Napapidlag ako nang bumulong siya sa akin. Enzo is a gay, but it's a top secret. Sabay tinapik ang aking balikat. Hindi pa rin ako naniniwala na bakla ito dahil iba ko nakayakap siya kay Agatha. Pero iba din ang pakiramdam ko noong niyakap niya ako. Yumuko na lang ako at pag pinagpatuloy ang kumain. Ilang saglit lang ay dumating na si Enzo at masayang niyakap niya kami sa isa-isa. Mukhang welcome na welcome siya sa hasyenda. Kumain na rin siya at pagkatapos namin kumain ay sa kwarto ko dumiretso. Nakahiga na ako nang may kumatok at nabuksan ko ay si Agatha at si Enzo. Bakit ka dito nakahiga? Senyorita, kasama naman po ninyo si Enzo at akala ko dito ako matutulog. Kasya tayong tatlo sa room ni Agatha. Halika na at mag-umpisa na ang movie. Sabay hila nila ako papalabas sa kwarto. Pagdating namin ay nasa gitna si Agatha. Tahimik lang akong umupo at dahil na rin sa pagod ko siguro ay nakatulog na ako. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.